Shalom, Alino, Yalkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kaya nanyo'y kulim, lasot dabar ni Gidahimit, ilabiyad himit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ang Shabbat ang siyang palatandaan ng kanyang sambayanan o mga pinili. Ayon dito sa Exodus 31:12, sinabi ni Adonai kay Moises, 13, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga, Shabbat, sapagkat ito ang magsiselbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. So maliwanag ho yan dito mga kapatid. Ito ang palatandaan. Mula sa simula hanggang ngayon, ang palatandaan na ginawa ng Elohim sa kanyang mga pinili ay walang iba kundi ang Shabbat lamang, hindi ang pangalan ng relihiyon. 14. Ipangilin ninyo ang araw ng Shabbat sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. So mayroong tiwalag na sinabi sa Biblia, ang sinumang magtrabaho sa araw ng Shabbat, ititiwalag. So sagrado ang Shabbat mga kapatid, para sa Elohim, di ba? Pero para sa mga pagano, hindi. Wala silang pakialam dito. Pero para sa mga pinili ng Elohim, ang Shabbat ay sagrado din. Mahalaga para sa amin ang Shabbat, mga kapatid. Talatang 15, 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ibig sabihin mga kapatid na habang naririto ang mga salinlahi ng Israel, ang Shabbat ay mananatili habang panahon. So walang expiration ho ang Shabbat dahil nandyan ang Israel hanggang ngayon. Dahil ito ang siyang tanda para sa kanila. So, ibig sabihin, pag mayroong mga taong nagsasyabat, ibig sabihin, mayroong Israel. Ibig sabihin, yung mga taong nagsasyabat, mga Israelita ho yan. Mula sa Seventh-day Adventist hanggang doon sa iba pang mga sikta ng mga Kristiyanos na nagsasyabat. Mga Israelita ho yan sila. Mga kapatid, ngunit, hindi lang nakatagpo ng buong katotohanan sa tunay na pangalan ng Mashiach, ng Misaya. Ayon dito mga kapatid, 17, talatang 17. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon, sapagkat sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa, at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Ibig sabihin, walang expiration talaga ang Shabbat mga kapatid. For God is the same yesterday, today, and forever. So, walang pagbabago ang Diyos, ayon sa Malakias 3:16, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Kaya ganun din ang Shabbat, mga kapatid, walang pagbabago. At ito'y mananatiling tanda sa kanyang mga pinili habang panahon. Ibig sabihin na hindi ito mapapalitan sa araw ng linggo o sa anumang bagay. Anong gawin yung palatandaan nyo? Pangalan ng reliyon? Araw ng linggo? O ang mga mahahabang damit? Mga kapatid? O ang mga long sleeve? Hindi yan ang palatandaan ng Diyos. Milagro? Ano pa? Propesya? Speaking in tongues, yun ang gawin yung palatandaan. Hindi yan mapapalitan ang Shabbat, mga kapatid, sa anumang bagay. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari o ano ang nangyari dito sa Mateo 7:21 hanggang 23.
At ano ang sagot sa Elohim sa mga tao na nagpakilala sa kanilang palatandaan tulad ng paggawa nila ng mga milagro? Basahin natin ang Matthew 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang Syabat ba, mga kapatid, ay kalooban ng Ama? Oo, malaking oo. Kung ganon, sinusunod nyo ba, mga Pentecostals? Sinusunod nyo ba ang Syabat? Kung ang Syabat ay kalooban ng Ama, ang tanong, sinusunod nyo ba? Ayan ang itanong ninyo sa mga Kristiyano. Ha? Ayan ang itanong natin sa mga Kristiyano, kung talaga bang sumusunod sila sa kalooban ng Ama tulad ng Syabat, mga kapatid. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Yan ang kiniklaim nila, mga kapatid, na akala nila na ayan ang palatandaan ng Diyos. Tulad ng pagkruprusada, pagpapalayas raw nila ng mga demonyo, paggawa di umano nila ng mga himala. Ang iba pa dyan, hinihipa nila ang tao at tinutulak para magtumbahan. Akala nila palatandaan yan ng Diyos. Hindi ho yan, kapatid. Akala lang ninyo yan, mga Kristiyanong mga Pentecostal at mga exorcist na mga paring Katoliko. Akala nyo ba na natutuwa ang Diyos sa mga ginagawa ninyong mga himala? Akala nyo ba na nalulugod ang Diyos sa pangangaral ninyo sa mga maling aral? Mga born again, pakinggan natin ang sagot ng Diyos sa inyo, mga Pentecostal, mga charismatic, mga born again, mga paring, mga exorcist. Sa talatang 23, ito ang sagot ng Diyos sa inyo. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Anong kasamaan ang ginagawa ninyo? Mga Pentecostal, mga charismatic movement, mga born again, mga paring exorcist, anong kasamaan ang ginawa ninyo? Ang hindi niyo, mga kapatid, ang hindi ninyo pagsunod sa kalooban ng Ama tulad ng Syabat, yun ang kasamaan ninyo. Ayan, disgrasya tuloy kayong mga Pentecostal, mga charismatic, mga born again, mga exorcist na mga pare. Hindi pala kayo kilala ng Diyos. At bakit? Dahil wala kayong palatandaan. Dahil hindi nyo sinusunod ang kalooban ng Ama. Dahil ang palatandaan ng Diyos ay ang Syabat, ayon sa binasa na natin doon sa Exodus 31. Syabat ang palatandaan ng Diyos. Hindi ang paggawa ng mga milagro. Hindi ang paggawa ng mga propesya. Hindi ang pagkukrusada. Hindi ang paggawa ng mga himala dyan. Exodus, Ezekiel 20:11. At dooy ibinigay ko sa kanila ang mga utos at mga tuntunin ko na dapat nilang sundin para mabuhay sila. 12. Ipinatupad ko rin sa kanila ang araw ng pamamahinga. Syabat ho yan, mga kapatid. Bilang tanda ng aming kasunduan. Magpapaalala ito sa kanila na ako ang Panginoong pumili sa kanila na maging mga mamamayan ko. Ilaktod natin sa talatang 19 hanggang 20. Ako ang Panginoon na inyong Diyos.
Sundin ninyong mabuti ang mga utos ko't mga tuntunin. 20. Pahalagahan ninyo ang araw ng pamamahinga dahil tanda ito ng kasunduan natin at nagpapaalala sa inyong ako ang Panginoon na inyong Diyos. Yon ang sinabi. Ang Syabat pala, palatandaan at nagpaalala sa atin na siya ang Yudhawhe, ang El Shaddai, ang ating Adonai Yeshua, ang ating Diyos, mga kapatid. So, ang palatandaan na ibinigay ng Diyos para sa kanyang bayang pinili ay ang Syabat, hindi ang mga milagro, hindi ang paggawa ng mga milagro, hindi ang mga speaking in tongues, hindi ang mga pagpropesya, hindi ang papalayas ng mga demonyo, lalo nang hindi ang pangalan ng church, mga kapatid, ang siyang palatandaan, kundi ang Syabat lang talaga, mga kapatid, ang binigay ng Diyos na palatandaan para sa kanyang bayang pinili. Yan, walang iba, mga kapatid. Ayon dito sa Isaiah 56:1, ang sabi ni Adonai sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal, at ang aking tagumpay ay mahahayag na. Mapalad ang taong nagsasagawa nito, siya na tumatalima sa tuntuning ito. Ginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. So, dalaygon ang ating Panginoon, mga kapatid. Purihin ang mahal Panginoon. Baruch Hashem. So, kung ang Syabat, ang siyang palatandaan ng Diyos para sa kanyang bayang pinili, ang Sunday na naman, ang siyang palatandaan ni Satanas para sa kanyang mga tauhan. Hanggang sa muli, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Ami Israel Kai, mabuhay ang sambahayang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Mashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gedeon Silva, magsasabi sa inyong lahat na mapalad ho ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.